Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia. Ngayon ay susuriin natin ang paksa 7 pagkain para makatulog na parang hindi pa nararanasan dati. Ngayon ay pag-uusapan natin ang 7 pagkain na lubusang makakapagpabago kung paano ka matutulog gabi-gabi. Ang kahalagahan ng sapat na tulog ay hindi matatawaran. Ang pagpupuyat hirap sa pagtulog o madalas na paggising sa gabi ay problema ng milyon-milyong Pilipino at ito ay nagiging mas karaniwan paglampas ng 50 taong gulang kung kailan nagsisimulang magbago ang natural na siklo ng pagtulog. Ngunit nag-aalok ang kalikasan ng makapangyarihang solusyon. Ang 7 pagkain ito ay naglalaman ng mga sustansya na kailangan ng iyong utak para sa malalim na pahinga. Kung isasama mo ang mga to sa iyong hapunan o bago matulog, mapapansin mo ang pagpapabuti ng iyong tulog gabi-gabi. At mas mahalaga kung umaasa ka sa mga pampatulog, makakatulong ang mga pagkaing ito upang unti-unti mong iwanan ang mga ito. Alam nating lahat na ang mga gamot na ito ay pansamantalang saklay, sinusuportahan kanila sa loob ng ilang panahon, ngunit hindi nila nalulutas ang ugat ng problema. Ang mga pagkaing tatalakayin natin ngayon ay gumagana ng natural, walang side effects, at higit sa lahat tinutulungan ng iyong katawan na maibalik ang natural nitong ritmo ng pahinga. Ang unang pagkain na nais kong pag-usapan ay ang saging. Ang dilaw na prutas na to ay may espesyal na kapangyarihan upang matulungan kang matulog ng mas mahusay. Ano ang meron sa saging na ginagawa itong napakabuti para sa pagtulog? Ang mahika nito ay nasa 3 pangunahing sustansya na magkakasamang gumagana upang pakalmahin ang iyong katawan at isip. Naglalaman ng saging ng magnesiyo at potassium, 2 mineral na nagre-relax sa iyong mga kalamnan. Kapag ang mga mineral na to ay nakarating sa iyong nervous system, para itong sinasabi sa iyong katawan, maaari ka nang magpahinga. Kung nakakaramdam ka ng tensyon bago matulog o hindi humihinto ang iyong isip, sa pag-iisip makakatulong ang mga mineral na ito upang lumikha ng kapayapaan. Ngunit ang pangunahing sangkap ng saging para sa pagtulog ay ang bitamina B6. Ito ay parang konduktor sa iyong utak. Nakakatulong ito na gawing serotonin ang isang amino acid na tinatawag na tryptophan, ang sustansya na nagpaparamdam sa iyo ng kasiyahan at kapayapaan. At higit sa lahat, ang serotonin ang precursor sa melatonin, ang hormone na nagsasabi sa iyong nervous system kung kailan oras na para matulog. Nagpapahiwatig ang iyong katawan kung kailan nito kailangan ang mga sustansyang ito. Kung napapansin mo na naninigas ang iyong mga kalamnan sa gabi o nakakaramdam ka ng pagkabalisa sa oras ng pagpapahinga, maaring ito ay mga senyales na humihingi ang iyong katawan ng mas maraming magnesiyo at potassium. Iyon mismo ang iniaalok ng saging. Para makuha ang mga benepisyo nito, pinakamahusay na kumain ng hinog na saging na may maliliit na batik-batik na kayumanggi mga 1 oras bago ka matulog. Maaari mo itong kainin ng mag-isa o gumawa ng mas masarap tulad ng maliit na pudding na may mainit na inuming oats na meron ding nakaka-relax na katangian. Ngunit narito ang isang detalye na kakaunti lang ang nakakaalam. Ang saging na medyo hilaw pa ay naglalaman ng mas maraming resistant starch na nagpapakain sa magagandang bakterya sa iyong bituka. Ang mga bakterya na ito ay gumagawa ng mga sustansya na nakakatulong din sa iyo na matulog ng mas mahusay. Kaya kung mayroon kang mga problema sa pagtunaw na nakakaapekto sa iyong pagtulog, ang isang hindi pa lubusang hinog na saging ay maaring mas magandang opsyon kaysa sa sobrang hinog. Ang epekto ng saging sa iyong pagtulog ay hindi agaran tulad ng tableta, kundi unti-unti at natural. Natututo ang iyong katawan na gumawa ng sarili nitong pampatulog sa halip na umasa sa mga kemikal na galing sa labas. Ito ay parang pagsasanay sa iyong utak upang maalala kung paano magpahinga ng natural.
Pagkatapos, meron tayong almendras, isang maliit na kayamanan para sa mga naghahanap ng tahimik na gabi. Ano ang nagpaptukbyor sa mani na ito para mapabuti ang iyong pahinga? Ang kapangyarihan nito ay nasa magnesiyo, isang mineral na gumagana bilang isang mensahero ng kapayapaan para sa buong katawan. Direkta ang pakikipag-usap ng magnesiyo mula sa almendras sa iyong nervous system. Sinasabi nito na oras na para bumagal, mag-relax at maghanda para sa malalim na pagtulog. Kapag mababa ang iyong antas ng magnesiyo, nananatiling alerto ang iyong katawan na parang hindi makitang switch para patayin sa gabi. Ang pagkabalisa na lumilitaw sa oras mismo na inilalagay mo ang iyong ulo sa unan, ang mga kaisipan na patuloy na umiikot ay maaari ding isang hiling para sa magnesiyo. At upang matulungan ka ng almendras na matulog ng mas mahusay, maaari kang kumain ng mga 7 o 8 isang maliit na dakot, mga 1 oras bago ka matulog. Maaari mo itong kainin ng mag-isa o mas mahusay. Ibabad ito ng ilang oras bago. Ang pagbabad ay nagtatanggal ng ilang sustansya na maaaring makahadlang sa pagsipsip ng magnesiyo nito. Ngunit ang almendras ay hindi lamang nagdadala ng magnesyo sa iyong hapag. Naglalaman din sila ng vitamina E, isang antioxidant na lumalaban sa pamamaga sa iyong katawan. At ang pamamaga na ito ay maaaring isang tahimik na kaaway ng iyong pagtulog. Sa pagbabawas nito, maaaring magpahinga ang iyong isip at katawan nang walang mga discomforts na hindi mo man lang alam na meron ka. At narito ang isang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam. Ang mga malusog na taba mula sa almendras ay nagpapanatili ng iyong asukal sa dugo na matatag sa buong gabi. Pinipigilan nito ang mga pagising bandang 3 ng madaling araw dahil sa gutom kapag naghahanap ng enerhiya ang iyong katawan. Kung mas gusto mo ang ibang bagay, maaari mong ihanda ang iyong sariling homemade almond milk. Magbabad ng 8 almendras sa magdamag balatan ang mga ito kinabukasan at durugin ang mga ito na may sariwang tubig. Ang inuming ito na iniinom bago matulog ay nagtataglay ng lahat ng benepisyo ng almendras sa madaling matunaw na anyo. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa mga kasama sa pagpapahinga, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na itinuturing ng marami na kaibigan ng pagtulog, ngunit maaaring isang tahimik na saboteur ang decaffeinated coffee decaf. Ang produktong ito ay ibinebenta bilang isang ligtas na alternatibo para sa mga naghahanap ng lasa ng kape nang hindi naaapektuhan ang kanilang pahinga, ngunit ang katotohanan ay ibang-iba. Ang unang problema ay ang decaf coffee ay hindi ganap na walang caffeine tulad ng iminumungkahi ng pangalan nito. Naglalaman ito ng 3% hanggang 10% ng original na caffeine. Para sa karamihan, ito ay parang kaunti. Ngunit kung sensitibo ka sa sustansyang ito, kahit na ang maliit na halaga ay maaring panatilihing alerto ang iyong nervous system kapag dapat itong nagpapahinga. At narito ang hindi gaanong alam ng karamihan. Ang mga pamamaraan para sa pagtanggal ng caffeine ay gumagamit ng mga chemical tulad ng methylene chloride o ethyl acetate. Ang mga sustansyang ito ay maaaring mag-iwan ng bakas sa huling produkto at bagaman ang mga halaga ay maliit, maaari itong makagambala sa mga neurotransmitter na nagre-regulate ng iyong pagtulog sa mahabang panahon. Ngunit ang pinakamalakas na epekto ng decaf ay ang psikolohikal na epekto. Natutunan ng iyong utak sa loob ng maraming taon na iugnay ang lasa at aroma ng kape sa pagiging gising at alerto. Kapag uminom ka ng decaf coffee, maaaring i-activate ng iyong isip ang conditioned response na ito. Naglalabas ito ng mga stimulating substance kahit na hindi naglalaman ng lahat ng caffeine ng inumin. Parang niloloko ng iyong utak ang sarili nito. At ang decaf coffee ay particular na nakakaapekto sa deep sleep phase ang pinaka-restorative. Maaari kang dumaan sa lahat ng yugto ng pagtulog, ngunit
hindi ka nananatili ng sapat na oras sa yugto na talagang nagpapanumbalik sa iyong katawan at isip, at ang resulta ay magising ng walang pakiramdam ng tunay na pahinga. Kaya kung nahihirapan kang mapabuti ang iyong pagtulog at umiinom ka ng decaf coffee sa hapon o gabi, subukang palitan to ng tunay na nakaka-relax na herbal tea tulad ng tatalakayin natin mamaya. Maaring sorpresahin ka ng pagkakaiba sa loob lamang ng ilang araw. At ito ay isang perpektong halimbawa kung paano makakalikha ang marketing ng isang malusog na imahe para sa mga produkto na hindi talaga natutupad ang kanilang ipinapangako. Ang decaf coffee ay ipinapakita bilang kaibigan ng pagtulog, gayong para sa maraming tao ito ay isang tahimik na hadlang sa pagkamit ng malalim na pahinga na labis nilang kailangan. Ngunit iniiwan ang maling kaibigan ng pagtulog na ito, bumalik tayo sa mga tunay na kayamanan ng kalikasan. Ang cherry ay isang pulang hiyas na maaaring lubos na magpabago kung paano ka nagpapahinga gabi-gabi. Ano ang nagpaptukbyar sa prutas na ito para sa iyong pagtulog? Ang sikreto nito ay nasa natural na melatonin na nilalaman nito. Ang melatonin ay ang hormone na ginagawa ng iyong katawan kapag dumidilim upang sabihin sa iyo na oras na para matulog. Ang kahanga-hanga sa cherry ay naglalaman ito ng parehong sustansya na handa upang tulungan kang ayusin ang iyong internal clock. Kapag kumain ka ng isang tasa ng sariwang cherry isang oras bago matulog, para itong nagbibigay sa iyong utak ng banayad na tulak patungo sa estado ng pagtulog. Ngunit hindi lang yon. Ang cherry ay puno ng anthocyanins, mga potenteng antioxidant na lumalaban sa pamamaga sa iyong katawan, at ang pamamaga na ito ay maaaring isang nakatagong sanhi ng iyong hindi magandang pagtulog. Kaya ang anthocyanins ay parang isang team ng paglilinis na gumagana habang ikaw ay natutulog, inihahanda ang iyong utak upang gumana ng mas mahusay kinabukasan. Kung nakakaramdam ka ng paninigas sa iyong mga kasukasuan o kalamnan paggising, kung nahihirapan kang iunat ang iyong mga binti o nakakaramdam ka ng tensyon sa buong katawan sa umaga, ito ay maaaring pahiwatig na makakatulong ang cherry, at ang pinakakawili-wili ay kung paano makakatulong ang cherry kung napapansin mong masama ang iyong pagtulog sa panahon ng pagbabago ng panahon. Kapag lumiliit o lumalaki ang mga araw, ang iyong natural na produksyon ng melatonin ay maaaring magpabago-bago na nag-iiwan sa iyo na nalilito. At ang cherry ay maaaring maging angkla na nagpapanatiling matatag ng iyong ritmo ng pagtulog anuman ang oras ng araw o gabi sa labas. Ngayon, ang pinakamahalagang detalye ay dapat itong sariwa o frozen, hindi dehydrated. Ang pinatuyong cherry ay may mataas na concentrated sugar na maaaring magkaroon ng kabaligtaran na epekto na magpapataas ng iyong enerhiya kapag kailangan mong kumalma. Ang isa pang kaalyado para sa iyong pahinga ay ang kiwi, ang berdeng prutas na may balahibo, na may nakatagong kapangyarihan upang mapabuti ang iyong pagtulog. At ano ang nagpaptukbyar sa kiwi? Sa New Zealand ang pinagmulan nito, pinag-aralan ng husto ang prutas na to at natuklasan na naglalaman ito ng mataas na antas ng dalawang kayamanan para sa mga naghahanap ng tahimik na gabi. Ang una ay ang serotonin, ang neurotransmitter na kailangan ng iyong utak upang makaramdam ng kapayapaan at pagpapahinga. Ang kiwi ay isa sa pinakamayaman na natural na pinagmumulan ng sustansyang ito, at tandaan ang nakita natin kanina, ang serotonin ay ang paunang hakbang sa melatonin, ang hormone na nagtatakda ng ritmo ng iyong panloob na orasan at nagsasabi sa iyo kung kailan oras na para matulog. Ngunit meron pa. Ang kiwi ay puno ng antioxidants na lumalaban sa oxidative damage sa iyong katawan, ang cellular wear and tear na nagiging sanhi ng stress at maaaring panatilihing kang gising
Ang mga antioxidants na ito ay parang isang protective shield na lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa malalim na pahinga at nagsasalita ang katawan kapag kailangan nito ang mga sustansya ng kiwi. Kung napansin mong nahihirapan kang maalala ang mga detalye o parang balot ng ulap ang iyong isip kapag hindi ka nakatulog ng maayos ang mental na pagkalito na to, ay maaaring senyales na ang iyong utak ay nakakaranas ng oxidative stress. Iyon mismo ang nilalabanan ng mga antioxidants ng kiwi. Upang makuha ang mga benepisyong ito, ang pinakamahusay na paraan ay kainin ito ng hilaw at kung hindi ka naiistorbo kasama ang balat na nahugasan. Maaring pakinggan itong kakaiba, ngunit ang balat ay naglalaman ng karamihan sa mga antioxidants nito. Maaari mong alisin ang mga buhok nito gamit ang isang brush sa ilalim ng gripo at magiging mas masarap ito sa panlasa. At narito ang isang trick, pagsamahin ang kiwi na may kalahating saging. Ang tryptophan ng saging kasama ang serotonin ng kiwi ay lumilikha ng perpektong kombinasyon upang makatulog ng mahimbing. Ngunit ang kiwi ay nagpapabuti ng iyong pagtulog, maaari din itong makatulong sa iba pang problema na nakakaapekto sa iyong pahinga. Pagkabalisa, pagbabago ng mood, pananakit ng kalamnan o pananakit ng ulo, ito ay isang kompletong pakete. Ang isa pang pagkain para sa pagtulog na karaniwang ginagamit bilang simpleng pangkain ay ang sauerkraut chukrut. At ano ang nagpap to bet sa fermented cabbage na ito? Kapag ito ay fermented, nagkakaroon ito ng mga compound na ginagamit ng iyong katawan upang gumawa ng melatonin, ang susi na hormone ng pagtulog. Naglalaman din ito ng tryptophan, ang amino acid na kailangan ng iyong utak upang lumikha ng serotonin. Ngunit dito natin natutuklasan ang isang kamangha-manghang bagay tungkol sa mga pagkain para sa pagtulog. Hindi sila gumagana ng mag-isa, nakikipag-ugnayan sila sa isa't isa na lumilikha ng mga epekto na maaaring mas malakas o minsan ay makahadlang sa isa't isa. At ang sauerkraut ay isang perpektong halimbawa ng mga dinamikong ito. Ang pinakamalakas na kombinasyon ay nangyayari kapag kumain ka ng sauerkraut na may mga pagkaing mayaman sa complex carbohydrates tulad ng oats. Ang carbohydrates ay naglalabas ng insulin sa iyong katawan at ang hormone na to ay nakakatulong sa tryptophan ng sauerkraut na mas madaling makarating sa iyong utak at ang resulta ay isang mas epektibong produksyon ng serotonin at melatonin kaysa kung kakainin mo ang bawat pagkain ng magkahiwalay. Ngunit meron ding mga combination na dapat mong iwasan. Ang sauerkraut, tulad ng lahat ng fermented foods, ay naglalaman ng histamine. Kung pagsasamahin mo ito sa iba pang mga pagkaing mayaman sa sustansyang ito tulad ng tsokolate, kamatis o alak, maaari kang magkaroon ng labis na karga na sa mga sensitibong tao ay nagdudulot ng gabi-gabing pagkabalisa, pangangati o pananakit ng ulo na nakakaabala sa pagtulog. Kaya pinakamahusay na kumain ng isang tasa, 2 oras bago matulog, samahan ito ng isang maliit na bahagi ng complex carbohydrates tulad ng brown rice o isang piraso ng sourdough bread at iwasan ang pagkain nito na may mabibigat na protina o labis na naprosesong pagkain sa hapunan dahil ang mga kombinasyong ito ay maaaring lumikha ng mga problema sa pagtunaw na nakakaabala sa iyong pahinga at may mga napakalinaw na pisikal na senyales nito. Kung nakakaramdam ka ng init o pamumula sa mukha pagkatapos kumain ng sauerkraut na may ilang pagkain, ito ay isang tipikal na reaksyon sa histamine. Ito ang positibong synergy na nakita natin sa pagkilos. Ngayon, kung gusto mo maghanda ng sauerkraut sa bahay, simple lang ang proseso. Hinihiwa mo ang repolyo sa manipis na piraso, nagdadagdag ng sea salt, at hinahayaan itong mag-ferment sa loob ng 1 linggo sa isang garapon na salamin. Kung bibili ka na ng handa, mas mahusay na maghanap ng hilaw at hindi pasteurized
upang panatilihing buhay ang mga probiotiko na nag-aambag sa nakaka-relax nitong epekto. Kailangan ding isaalang-alang ang pakikipag-ugnayan sa mga suplemento. Ang sauerkraut ay mayaman sa vitamina C na nagbabawas ng cortisol, ang stress hormone. Ngunit kung umiinom ka ng suplemento ng bakal kasama ng sauerkraut, ang vitamina C mula sa repolyo ay magpapataas ng pagsipsip nito at ang mataas na antas ng bakal ay nakakaabala sa produksyon ng melatonin. At ito ay hindi natin gusto sa gabi. Pagkatapos, meron tayong oats, isang cereal na higit pa sa isang masustansiyang almusal. At bakit ito napakabuti para sa mas mahusay na pagtulog? Nagsisimula ang lahat sa iyong utak kung saan gumagana ang oats bilang natural na kaalyado para sa pagpapahinga salamat sa nilalaman nitong magnesiyo at zinc. Ang magnesiyo sa oats ay parang mensahero ng kapayapaan para sa iyong nervous system. Nakakarating ito sa iyong mga kalamnan at sinasabi sa kanila na oras na para mag-relax. Nakikipag-usap din ito sa iyong utak, tinutulungan itong bumagal at maghanda para sa tahimik na pagtulog. At ang kasamahan nito, ang zinc ay direktang kasangkot sa produksyon ng melatonin, ang hormone na nagtatakda ng mga siklo ng pagtulog at paggising. Ngunit ang oats ay may isa pang bentahe na nagpapaginhawa nito para sa pagtulog ng maayos ang complex carbohydrates nito. At ano ang kinalaman ng mga ito sa iyong pagtulog? Kapag kumain ka ng oats, dahan-dahang tinutunaw ng iyong katawan ang mga carbohydrates na to. Pinapanatili nito ang iyong asukal sa dugo na matatag sa buong gabi. Pinipigilan nito ang mga paggising bandang 3 ng madaling araw kapag naghahanap ng mabilis na enerhiya ang iyong katawan. Bukod pa rito, nagpapadala sa iyo ang iyong katawan ng mga senyales kapag kailangan nito ang iniaalok ng oats. Kung nagigising ka na nagugutom sa kalagitnaan ng gabi, ito ay isang malinaw na senyales na nauubos ang iyong enerhiya sa panahon ng pagtulog. Ang oats kasamang slow-release carbohydrates nito ay nagpapanatili ng iyong antas ng glucose na matatag sa loob ng maraming oras na nagbibigay daan sa iyo na matulog ng walang pagkaantala. Upang makuha ang mga benepisyo na ito, maaari kang kumain ng kalahating tasa ng oats sa hapunan na may mainit na gatas ng halaman at maaari kang magdagdag ng isang dakot ng walnuts o almendras upang mapahusay ang nakaka-relax nitong epekto. At isang kutsarita ng kanela hindi lamang para sa lasa, kundi dahil nakakatulong ito na ayusin ang iyong antas ng asukal sa gabi. Meron ding hirap na patayin ang iyong isip kapag ikaw ay humiga. Kung ang iyong mga kaisipan ay tumatakbo ng walang kontrol sa iyong ulo sa unan, maaring ito ay senyales ng mababang antas ng serotonin. At ang oats, tulad ng saging, ay nagpapadali sa pagsipsip ng tryptophan at ang conversion nito sa serotonin. Nakakatulong ito na lumikha ng isang tahimik na kalagayan ng isip na kailangan mo para matulog. At kung hindi mo gusto ang oats sa anyo ng lugaw, maaari mo itong idagdag na dinurog sa isang panggabing smoothie, isang kutsara ng oat powder, hinaluan ng saging at almond milk ay lumilikha ng perpektong inumin bago matulog. Ngayon, narito ang isang katotohanan na kakaunti lang ang nakakaalam. Ang oats ay naglalaman ng avenine, isang compound na gumagana bilang natural na pampakalma sa iyong nervous system. Katulad ito ng mga compound na matatagpuan sa ilang nakaka-relax na halaman, ngunit sa isang banayad at natural na anyo na hindi nakakalikha ng pagdepende. Ang pinakakawili-wili ay hindi lamang nakakatulong ang oats na matulog ka, kundi pinapabuti din ito ang kalidad ng iyong pagtulog. Nakakatulong ito sa iyo na gumugol ng mas maraming oras sa mas malalim at nakakapagpabago na yugto na nangangahulugang magigising ka na may mas maraming enerhiya at mas magandang mood kahit na pareho lang ang oras na itinulog mo.
At dito tayo nakarating sa isang mahalagang punto. Kapag pinag-uusapan natin ang mga pagkain para sa mas mahusay na pagtulog, hindi lang mahalaga kung ano ang kinakain mo, kundi paano mo ito inihahanda. At ito ay lalong totoo sa chamomile manzanilla, isa sa mga pinakasikat na herbal tea para sa pagtulog, ngunit ang bisa nito ay malaki ang pagkakaiba depende sa paghahanda. Merong isang bagay na napaka-espesyal sa chamomile, ang apigenin, isang sustansya na kumokonekta sa iyong utak upang mabawasan ang stress at pagkabalisa. Para itong nagpapadala ng mensahe sa iyong isip na nagsasabing oras na para magpahinga. Kapag dumating ang apigenin sa iyong utak, kumakapit ito sa mga receptor na nagbabawas ng tensyon. Sa gayon, napapasok ka sa isang kalmado na estado na nakakatulong sa iyo na mas madaling makatulog. Ngunit narito ang sorpresa. Ang temperatura ng tubig ay susi upang mapanatili ang mga katangian ng chamomile. Kung ihanda mo ito na may kumukulong tubig, sinisira mo ang malaking bahagi ng aktibong compound nito, lalo na ang apigenin na sensitibo sa init. Ito ay parang meron kang isang malakas na natural na gamot at sinadya mong diluhin ito hanggang sa halos walang silbi. Pinakamainam na hayaang bumaba ang tubig sa mga 80 Ardu C bago ibuhos ito sa mga bulaklak. At paano malalaman ng walang thermometer? Pakuluan mo ang tubig at hayaan itong lumamig ng 1 minuto. Hindi na ito gaanong bumubula, ngunit lumalabas pa rin ang usok. Iyon ang perpektong oras upang ihanda ang iyong herbal tea. Ang isa pang mahalagang kadahilanan ay ang oras ng pagluluto. Maraming tao ang nagiiwan lang ng bag o bulaklak sa loob ng 1 o 2 minuto at nakakakuha lang ng tubig na may lasa. Ngunit sinasabi sa atin ng agham na ang perpektong oras ay 8 hanggang 10 minuto na nakatakip ang tasa upang hindi makalabas ang mga essential oil sa singaw. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaring magparami ng bisa ng iyong herbal tea at malaki rin ang impluwensya ng material ng sisidlan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga sisidlan na gawa sa salamin o ceramic ay perpekto, habang ang mga metal ay maaring makipag-ugnayan sa mga compound ng chamomile at baguhin ang istruktura nito. Gayun din, mahalaga na takpan ang tasa sa panahon ng pagluluto upang lumikha ng isang saradong kapaligiran kung saan hindi mawawala ang mga essential oil. Upang makagawa ng perpektong herbal tea, maglagay ng 1 kutsarita ng pinatuyong bulaklak sa bawat tasa ng tubig, takpan at hayaang magpahinga sa loob ng 10 minuto. At maaari kang uminom ng 1 tasa, 30 minuto bago matulog. Nagbibigay ito ng oras para sa mga compound ng chamomile na kumilos sa iyong katawan at maaari kang makaranas ng mas malalim na pagtulog. At kung nag-aalala ka sa mga gabi na hindi ka makatulog, panatilihin ang isang regular na gawain sa chamomile. Ang pag-inom nito sa parehong oras ay nakakatulong sa iyong katawan na malaman na oras na para magpahinga. Iniugnay ng iyong utak ang lasa at aroma sa kapayapaan. Isa pang makapangyarihang pagkain para sa iyong pahinga ay ang walnuts mani. Ano ang nagpaptukbier sa mani na ito? Ang sekreto nito ay nasa isang uri ng nutrisyon na hindi kayang gawin ng iyong katawan, ang malusog na taba. Ang mga fatty acid na ito ang material na ginagamit ng iyong utak upang gumawa ng melatonin, ang hormone na nagsasabi sa iyo kung kailan matutulog at kung kailan gigising. Ang walnuts ang tanging mani na may malalaking dami ng mga taba na ito. Isang maliit na bahagi, halos 4 o 5 walnuts, ay naglalaman ng lahat ng kailangan mo upang pasiglahin ang natural na produksyon ng melatonin. At hindi tulad ng mga suplemento ang mga taba na ito, ay may kasamang buong pangkat ng mga sustansya mula sa mani na nagpapabuti ng pagsipsip nito. Pagkatapos ang magnesiyo sa walnuts ay gumaganap din ng mahalagang papel sa iyong pahinga. Ang mineral na ito ay nagpaparelax ng iyong mga kalamnan at nagpapapakalma sa iyong nervous system. Gumagana to bilang isang natural na switch na naghahanda sa iyong katawan para sa pagtulog, binabawasan ang iyong tibok ng puso
at presyon ng dugo sa perpektong antas para sa malalim na pahinga. Para makuha ang mga benepisyong ito, kumain ng 4 hanggang 5 hilaw na walnuts mga 2 oras bago ka matulog. Kung gusto mong mas mapahusay ang epekto nito, maaari mo itong ibabad sa tubig sa loob ng 4 na oras bago kainin. Binabawasan ng pagbabad ang ilang sustansya na maaring makahadlang sa pagsipsip ng mga nutrisyon nito. Narito ang isang nagpapahiwatig na senyales ng katawan na humihingi ng nutrisyon mula sa walnuts, ang mga fragmented at mababaw na panaginip kung saan nararamdaman mo na hindi ka talaga nakapagpahinga. Nakakatulong ang mga taba mula sa walnuts na gumugol ka ng mas maraming oras. Sa deep sleep phase ang pinaka-restorative para sa iyong katawan at isip. At ang kawili-wili ay naglalaman din ng walnuts ng melatonin na nabuo na. Nangangahulugan to na bukod sa pagbibigay sa iyo ng mga hilaw na materyales upang makagawa ng hormone na to, nag-aalok din sila ng isang handang dosis na magagamit. Ngayon, ang kombinasyon ng walnuts na may prutas tulad ng saging o kiwi ay lumilikha ng isang synergistic na epekto para sa pagtulog. Nakakatulong ang carbohydrates ng prutas na mas madaling makarating ang tryptophan sa iyong utak. Habang ang fatty acids ng walnuts ay nagpapahaba ng epekto na ito sa buong gabi. Pagkatapos, meron tayong isang sinaunang inumin na ginagamit sa loob ng maraming siglo upang makatulog ng mahimbing ang golden milk gatas na ginto. Ano ba talaga to? Ito ay isang timpla ng may init na gatas na may turmeric at iba pang pampalasa. Ngunit ang bituin ng recipe na ito ay ang turmeric na may aktibong compound na tinatawag na curcumin. Ang sustansya na to ay nagbabawas ng pamamaga sa iyong katawan kahit sa iyong utak, kung saan ang tahimik na pamamaga ay maaaring isang nakatagong sanhi ng insomnia. Para itong pinapatay ng curcumin ang maliliit na alarma na nagpapanatili sa iyong utak sa alerto. Ngunit ang turmeric lamang ay hindi gaanong epektibo. Kailangan nito ng 2 katulong, ang black pepper at isang pinagmumulan ng taba. Pinapataas ng piperine mula sa paminta ang pagsipsip ng curcumin hanggang 2,000% at ang taba maging mula sa mani o kaunting coconut oil na idinagdag ay nakakatulong upang ang compound na ito ay makarating sa iyong utak kung saan ito maaaring gumana. Maaring interesado ka sa golden milk lalo na kung nagigising ka na naninigas o sumasakit ang katawan o napapansin mong malabo ang iyong isip sa umaga. Ipinapahiwatig ng mga senyales na ito na maaaring nakakasagabal ang pamamaga sa iyong malalim na pagtulog. Para ihanda ang golden milk, painitin ang 1 tasa ng gatas ng halaman almond oats o niyog sa katamtamang apoy. Magdagdag ng kalahating kutsarita ng turmeric powder, 1 kurot ng black pepper, 1 maliit na piraso ng ginadgad na sariwang luya, at kalahating kutsarita ng cinnamon. Haluin ng mabuti at hayaang kumulo sa mababang apoy ng 3 minuto. Ipinapaliwanag ng tradisyong Ayurvedic kung saan nagmula ang recipe na ito, na ang kombinasyon ng mga sangkap na ito ay lumilikha ng isang synergistic na epekto upang pakalmahin ang isip at ihanda ang katawan para sa pagtulog. Ang bawat sangkap ay may papel nito. Binabawasan ng turmeric ang pamamaga, binabalanse ng cinnamon ng asukal sa dugo, nagbibigay ang black pepper ng sasakyan, at pinapabuti ng luya ang pagtunaw. Pinakamainam na inumin ang inuming ito 45 minuto bago matulog. At isang mahalagang tala, mas epektibo ang golden milk kapag iniinom ng regular. Hindi agad-agad makikita ang pagbabago sa unang gabi tulad ng sa ibang nakaka-relax na halaman, ngunit sa paglipas ng panahon, mapapansin mo kung paano bumubuti ang kalidad ng iyong pagtulog. At ngayon na napag-aralan natin ang 7 natural na kayamanan para sa iyong pahinga, mahalagang maunawaan kung paano gamitin ang mga to ng epektibo. Ang saging, almendras, cherry, kiwi, sauerkraut, oats at chamomile ay naglalaman ng mga partikular na compound
na kumikilos sa iba't ibang aspeto ng iyong siklo ng pagtulog. Ang susi ay ang pagiging regular. Higit pa sa paminsan-minsang pag-inom sa mga ito kapag hindi ka makatulog, ang pagsasama ng mga ito sa iyong dieta ng regular ay lilikha ng epekto na unti-unting magpapabuti sa iyong internal clock. Maaari kang magsimula sa isa o dalawa sa mga pagkaing ito sa loob ng isang linggo at pagkatapos ay unti-unting magdagdag ng higit pa. Isang napaka-epektibong estratehiya ay ang pagsamahin ang mga pagkaing ito, halimbawa isang magaan na hapunan na may oats at almendras, sinundan ng kiwi o saging bilang dessert, at tapusin ng isang maayos na inihandang herbal tea ng chamomile. Nagbibigay ito sa iyo ng kumpletong set ng mga nutrisyon na magkakasamang gumagana para sa isang nakakapagpabago na pagtulog. Maaari mong gamitin ang mga pagkaing ito bilang bahagi ng isang nakaka-relax na panggabing ritual. Ang simpleng gawain ng paghahanda ng herbal tea ng chamomile o isang golden milk ng pag-inom ng ilang almendras ng mahinahon ay maaring maging senyales para sa iyong katawan at isip na oras na para lumipat mula sa mode ng aktibidad patungo sa mode ng pagpapahinga. Ngayon, mahalagang maunawaan na bagaman ang mga pagkain ito ay natural na kaalyado para sa pagtulog, mas gumagana ang mga ito kapag bahagi ng magandang gawi sa pagtulog. Kabilang dito ang pagtulog at paggising sa halos parehong oras, pagbabawas ng asul na ilaw bago matulog, at paglikha ng isang tahimik na kapaligiran para sa pagpapahinga. At kung umiinom ka ng gamot sa pagtulog, kausapin ang iyong doktor bago subukang itigil ang mga ito. Maaaring maging mahusay na pandagdag ang mga pagkaing ito, ngunit ang pagbabago ay dapat gawin ng unti-unti at sa ilalim ng pangangasiwa. Tandaan na ang kalidad ng pagtulog ay hindi isang luho, kundi isang pangunahing pangangailangan para sa iyong pisikal at mental na kalusugan. At tulad ng nakita natin, ang mga pagkain ito ay isang regalo mula sa kalikasan na kung ginamit ng maayos ay maaaring magpabago sa iyong mga gabi at sa makatuwid mapabuti ang iyong mga araw. Ngayon, marahil ay gusto mong dagdagan ang impormasyong ito gamit ang 10 pinakamahusay na pagkain para sa mga higit sa 50 taong gulang. Sasabihin ko sa iyo mga to sa video na to na iniiwan ko rito para panoorin mo ngayon. Ingat ka.